Ano na no? That will be all for this afternoon. Thank you and God bless us all. Kanina may tinatanong ko sa pagre-revamp during the election time, kung magre-revamp na, kailangan ipaalam ba sa COMELEC po yun? Kailangan With ikaw respect siguro. with the PNP po, na revamp, yes, of course po, kasi po we have prohibition on transfer except with authority from the COMELEC. So lahat po ng transfer na ginagawa po ng mga other agencies of the government should ask for an authority from the commission po. But so far ho, walang request sa inyo na tutukan itong lugar na ito, like kasi kung sa Liliw, medyo matindi ang bangayan ng mga magkalaban Santa mo. Maria. Santa Maria and sa Kabuyaw, may request na Yes, po ba yes. sa inyo? Wala pa naman po yung request from, if you mean a request from a third party, wala naman po. But insofar as the regional joint security concern center po ng ating region, ay wala naman po tayong nare-receive pa na gano'n na request. And yun nga po, as I mentioned earlier, na generally peaceful naman po ang Region 4A. Konti lang po talaga ang may mahigpit na laban dito sa atin, sa Mamaya po, region. mamaya ano ba, towns na po, consider na Wala po anong tayong category mo, anong category yung not red category? Wala po What tayong category? red. That's the highest category po na meron tayo with respect to the hotspot areas. Wala po tayong red category kasi yun naman po ay based din sa mga past election, yung mga, tsaka po yung mga intense political rivalry. So wala naman po tayong ganong category as of now. Pasok na. Last na po, sa COMELEC checkpoint ho, kaya binabanggit na COMELEC checkpoint, meron mga representative talaga from COMELEC o PNP lang po ang nagche-checkpoint? Ayan naman po ay laging with close, sabi na mention ko po kanina, with close coordination with local COMELEC offices. Lahat po yan, kailangan alam po ng COMELEC kung saan po nangyayari ang checkpoint, and of course, sino rin po ang tao doon, yung mga team leader po at sino pong kasama during the checkpoint. Although hindi naman po required that we are physically present during the checkpoint, but lahat po yan dapat nire-report at binibigay po yan sa amin kasi kahit po kami, we consolidate all those reports and we give it to the main office. May panawagan ba kayo sa mga candidates at sa mga supporters nila? Of course, lagi naman po ang panawagan natin ay sumunod lang po tayo lahat sa patakaran na binibigay ng komisyon para sa eleksyon, para po talaga lahat po, ang lagi ko rin po sinasabi na ang eleksyon po ay hindi lamang sa COMELEC. Lagi po nating katuwang lahat ng taong bayan. Lahat po tayo may responsibilidad para maging maayos, maging peaceful po and orderly ang ating eleksyon. Hindi lang po yun sa amin, sa mga kapulisan at lahat po ng deputized agency, but of course sa lahat po ng mga kandidato at kanilang mga supporters at sa lahat po ng ating mga botante na maging responsable po tayo sa lahat ng mga gagawin natin patungkol po sa eleksyon. Ma'am, pakiklaro lang po kung kailan dapat tanggalin yung mga naglalakihang billboard at Pag-start po ng ating campaign period for the senatorial national election on February 28 and sa March po, sorry I forgot the exact date ng ating February mga 12 and March 28. yan, nagkabaliktad ako ng March 28. So, kailangan po before that, yung mga non-compliant with the size requirement ng mga tarpaulins po, kailangan pong tanggalin nila yon. Pag sinabi po pang national, yun yung February 12. Pero Yes po. yung mga local, kailan po nila dapat tanggalin yung mga naglalakihang tarpaulin? Ayan naman po ay before po ng March 28. Anytime before po the March 28 campaign period. Kasi nga po, alam po natin for the national and local election, wala po tayong tinatawag na premature campaigning. So lahat po ng mga tarpaulins na nakikita natin, so they are not considered as violation po ng
campaigning. So may iwang size na lang yung 2x3. Opo, yun po. Yung kung ano lang po yung required, na-allow ng COMELEC, yun lang po yung pwede nilang iiwan. But of course, meron po tayong Supreme Court decision na if it's on a private property, wala po tayong size requirement. Naglalakihan po yung mga tarpaulin, kinukonsidera po na yan ay pangangampanya na rin. Ano po ba ang maaaring maging action pa ng Commission on Elections sa susunod na mga panahon para hindi naman naaabuso yung sinasabing hindi nasasakop ng batas? Opo, unfortunately po talagang kasi po yan ang resolusyon na yan po ng komisyon ay base sa desisyon po ng Supreme Court. So talaga po tayo sumusunod din lang po kung ano pong sabihin ng Korte Suprema, kung ano po naging desisyon nila. Kaya po wala tayong tinatawag na premature campaigning during the national and local elections. Hi ma'am, good afternoon, si Eric Nestato sa DCRH. Ma'am, may ano po, kanina po hindi ko lang po natatil o na-question po sa inyo. Ganito po, meron po kasing nagtatanong sa atin. Meron pong isang alkalde sa isang bayan po sa Batangas na ang tanong po yun ganito. Meron pong 9 na taon na siya, nasa-sustain niya na. So nagpahinga po siya ng 3 years. Parang 9 years na siyang mayor. And then nagpahinga siya ng 3 years. And then another set of, naka 9 years po ulit siya. Ang tanong po ay ganito ba? Nasuspindi po siya last October 2024. And then nakabalik po siya ng January, na-sustain po niya. Ano po ba, makakatakbo po ba ulit siya as a mayor ng isang bayan na yun? Yun po kasi yung mga desisyon na ganyan din ay usually nasa law department natin. Tinatanong din natin ang law department with respect to that. Pero pag involuntary po, yung ating, yung naging cut sa kanilang serbisyo, it's not considered po as parang natigil yung term of office nila. So, yan naman po in order for them, lalo kung para maging sigurado rin po sila talaga, mas maganda po nating itanong talaga yan sa law department para maging synchronized din po kami po kasi it's not allowed them to give legal opinion talaga unless talaga kasi maaaring iba po ang interpretation ng ating law department. Kalimitan po yan if we have received request for legal opinion on that matter, we ask our law department, kasi po yun po yung central legal office natin ng COMELEC, para po mas malinaw at mas lahat po yun ay mag-a-apply sa kahit anong tao na nandun sa sitwasyon na yun. Kung ano po, hindi po kaya ito magiging practice na ng mga politiko natin, kung halimbawa po ito'y papayagan po ng COMELEC, lalo po sa inyo po, kung halimbawa ako yung ako politiko, magpapasuspindi po ako. Suspended ka Yeah, lang. Kasi pwede po ako tumakbo eh. Tama po ba? Ano po bang procedure na gagawin? Kasi po yan, hindi yun nga, as I mentioned, kasi meron na pong mga decision ng Supreme Court regarding that. Kaya hindi rin po natin mapipigilan or wala naman po tayo ding magiging ibang basihan, kundi rin po kung ano nagiging desisyon ng Supreme Court regarding that. Kaya nga po katulad na napaliwanag ko kanina, kahit po yung premature campaigning, wala din po kami magawa doon. Because it's a Supreme Court decision that we follow. Kaya ganun din po, in the same way, kung meron mang po mga desisyon ng Supreme Court regarding that, I think madaming naging cases with respect to that sa terms of office, kung kailan po siya makukonsider na cut or na suspend yung term of office niya. Doon po, hindi po talaga namin dahil So wala po sa mapipigilan. jurisdiction nyo po. Yung- Parang ganun po, ma'am. With respect to the jurisdiction ng kung na-cut siya or hindi yung service, usually po nagbe-base lang din po ang COMELEC sa Supreme Court decision on that So matter. we need to mag-reklamo po o mag-file po ng complaint sa Supreme Court. Tama po ba? Hindi naman po diretso lang din sa Supreme Court, pero usually din naman po, nagbibigay din po ng complaint or maaari pong maging for disqualification yung reason for that na hindi na siya talaga qualified to run for the office. Pwede rin naman po yung i-file sa COMELEC. Okay. Ma'am, sige nga. Isa na lang ID po. Isa na lang po. Yun po bang mga title, katulad noong engineer, doctor, attorney, ay ina-allowed na ng COMELEC na isama sa kanilang balota?